Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning mga kasangwahay! Samahan nyo kaming simula ng araw ng may pag-ibig at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! At dahil it's another Friday morning, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para po magbigay ng libreng serbisyo sa ating pong mga kababayan. Kaya po, sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. Yes, at kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time po mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. habang 5 a.m. to 9 a.m. naman po tuwing Biyernes. At syempre, tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 po natin ay nandyan sa Barangay Paldit, Multipurpose Hall, Season, Pangasinan. Ang unit number 2 ay nasa number 523, 3rd floor, M. Almeda Street, Barangay San Roque, Pateros, NCR. Ang unit number 3 naman po ay nasa Purok Ipil-Ipil, Tagadaw, Poblasyon, Katiil, Davao Oriental. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur. At ang unit number 5 ay nasa Margarico Compound, Barangay Hibolo, Haniway, Iloilo. At ang unit number 6 ay nasa MH del Pilar, Poblacion, Asturias, Cebu. At wala ring humpay ang serbisyo ng MCGI Youth sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng lugar dito sa bansa. Kaya abangan mamaya kung anong location naman ng kanilang pinaghandugan ng public services gaya ng haircut, free meal, cleanup drive at marami pang iba. Wow! Yun, no? Pero maiba tayo, ha? Ano May yan? question ako sa inyo. Mahilig ba kayo sa flower displays? Oo. Ay, really, Joshua? Habang buhay. Ang mami ko. O kasi ka parang karamihan ng mga nakita ko mahilig sa flower displays, mga girls talaga eh. Kasi mga naglalagay sa bahay Floral, nila. Oo. Pero marami na kasi ngayon yung mga nahihilig sa paggawa ng mga cute designs gamit yung mga fuzzy wires. Bukod kasi sa madali lang to, maganda rin siyang pagkakitaan. Kaya naman, bilang bahagi ng ating free livelihood seminar, paggawa po ng fuzzy wire flower bouquet ang itinuro sa ilang mga kabataan sa Barangay San Antonio, Iloilo City. At mamaya, kukumustahin natin sila kaya abangan nyo yan. Awesome! Para sa mga may allergy siguro, no? Oo. Okay yan. Tsaka nakagawa Fuzzy. tayo niyan before, Oo. di ba? Nagkaroon tayo ng bisita. Ang saya rin niyang gawin, nakakatulong din sa focus. Tsaka yung creativity ng mga gumagawa na e-enhance. Saka ang maganda dito, pwedeng pagkakitaan ng mga kabataan. Di ba True. pandagdag baon, pandagdag Tama. pambili ng project, ganyan. Oo. Nakakita nga ako sa mall niyan eh. May brand na kasi siya, pero ang mahal, ang liit-liit, tapos nasa 400 pesos. Oo, 400? ganun. Eh syempre, kung ako rin bibili, susuportahan ko yung mga gumagawa ng ganito, tapos mabibili pa natin ng quality, tapos maganda yung price din. Tama. Tama. Kaya ngayong araw talagang siksik ng mga public service ang handog natin sa ating mga kasangbahay. Kaya i-shoutout natin ang ating mga volunteer doctors at staff sa lahat ng ating mga diagnostic centers at charity centers ngayon dito sa Marikina. Salamat po sa Diyos sa lahat ng ating mga volunteer doctors na talagang lagi na naka-duty dito sa ating clinic na kahit na meron sila busy sa kanilang mga trabaho, nabibigyan nila ng oras ang ating mga kababayan dito sa Marikina at sa mga kalapit na mga cities dito, no? Salamat sa Diyos at nakakabisita po ang mga doktor natin dito. Tama. O ito, sige, wag na natin patagalin. Kumustahin natin si Ira dyan sa medical consultation area. Ira, marami na bang tao dyan?
Yes, Celine! Good morning mga kasangbahay! Happy Friday po sa inyo! At sa mga nagtatanong, no, pasimulan na natin agad. Ano ba yung mga libreng serbisyo na meron tayo ngayon dito po sa MCGI Clinic ngayong araw po ng May 15, 2026, Friday po. Ang ating po mga free services po para po sa ating mga kasangbahay. Meron po tayong medical consultation para po sa adult, pediatric consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation, optical with free reading glasses. Meron din po tayong dental services kasama po dyan ng check-up, extraction, at pagpapapustiso. Meron din po tayong surgery consultation para po sa hemorrhoids, breast mass cyst, at hernia. Meron din po tayong iba pang services like ECG, CBG or sugar test, CBC, urinalysis at physical therapy. At syempre, ang lagi nating paalala, libre po ang gamot dito po sa MCGI Clinic. Wala po kayong babayaran. Pero yung iba kasing mga kasangbahay natin, nagtatanong na rin sila kasi mayroon tayong mga improvements dito po sa MCGI Clinic natin. Paano na nga ba tayo magpapacheck up dito po sa MCGI Clinic? Pag pumunta tayo dito, ano na ba yung mga dapat nating dalhin? Ano ba yung dapat nating i-ready? At ngayon, makakausap natin ang isa sa MCGI Clinic Coordinator, si Miss Cyril Era. Magandang umaga po! Good morning po! Good morning po, Miss Ira. Iyan, Happy Miss- Friday po, mga kasambahay. Salamat sa Diyos. Salamat po, Miss Cyril. Ayun na nga po, Miss Cyril, yung question ko kanina, no, para po dun sa kaalaman ng bago nating mga pasyente. At dun sa medyo nalilito pa, ano po ba yung mga naging improvements natin sa MCGI Clinic po? And of course, una natin sinasabi sa ating mga patient, of course, if ever po meron tayong mga adjustments, improvement, hiniling po natin yung kanila pong, of course, consideration and patience. Opo, may ibang pasensya para po sa ating po mga patient journey sa araw po na ito para alam po nila po ko yung mga steps, protocols Yes. na need po nilang sundin. Ayun po. So tayo ngayon ay nasa adjustment period po, Miss Ira. And of course, andyan po ang ating mga staff para po i-assist ang ating mga patient sa lahat ng areas na available para sa ating po mga Okay. clients. Ayun po. So ang ating patient ay mag-start, of course, sa tinatawag natin na first step. Yung po yung welcome and queue. So Miss Ira, nandun po yung ating mga triage nurse. Andun Okay. po yung ating po mga GCOS to usher. And then para ma-feel po nila na welcome po sila and makita po sila ng ating mga nurses kung sila po ay urgent na need po EQ po sa ating mga available doctors. Kasama na po din pamimigay po ng mga ID para Okay. po sa kanila. So yun po yung magiging parang queue nila. Sila po ay pang ilan. Next na ba sila sa doctors or yun po. Okay, so yun po yung step 1. Ano po yung mga ID po na ito para po ma-clarify natin sa kanila? Miss Ira, yung mga ID, yun na po yung diniscuss mo kanina. Yung po yung mga available services natin. So, for example, yung dental natin, meron tayong for 70 clients na bibigyan ng ID for bunot. Meron tayong ID for denture, meron tayo for pasta, and then at the same time, sa medical po natin. And ito nasa likod po Ito nga natin, po, ito give an Opta. example, no? Nanay, Yes. pwede ba nating ipakita yung ID po Correct ninyo? po. Ayan, sa kay nanay nakalagay Opta. Correct po. Ayan. So sila po, Miss Ira, ay naka-Opta. Opo. Nabigyan po ako ng yung tungkod ko na 4. Opo. Kasi apo ko si Asi Baggio. Okay po, maraming salamat po, nanay. Magulang yan, nandito na po. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. O, Salamat di ba, sa nagkaroon Diyos. tayo bigla ng ambush interview. Maraming po sa salamat, Diyos. nanay. Hindi masyadong ready si nanay. Opo. Going back po, Miss Cyril, nakalagay din po kay nanay dito sa ID niya. May nakalagay na priority. Yes, opo. So, di ba, Miss Ira, may categorization tayo sa ating mga Opo. clients. So, red, emergency. Blue for priority. Okay. Naka-include po doon yung ating mga PWD, yung ating po mga buntis, mga senior, Okay. stroke patient, and yung po mga may bata, may infant na dala po. Okay po. So, sila po ay lumalabas sa priority. Okay. Kaya po si Mami, Si Mami siya po po. ay naka-color blue, Opta, priority po natin sila ma-assist para po hindi mahirapan ating mga magulang sa pagpila sa charity center po natin. Yun Okay, po. so yan po yung nandun sa baba po, no? Sa step 1 po natin. Correct po. Okay Ina-avoid po natin kasi na, of course, mahirapan ang ating mga magulang dahil sila nga po ay medyo may katandaan na po. Okay. And then karamihan sa kanila, may mga need na accessibility yan po. Medyo
medyo less na po yung mobility nila, kaya po ina-assist natin sila para hindi mahirapan. Okay. So, dun pa lang sa baba, nakakategorize na sila. Saan na po sila pupunta na Correct check-up. po. So, for the next step, ano po yung kailangan gawin ng ating mga pasyente? Next step natin, nandun na po yung ating pong mga para-social service natin, mga para-social worker rather, and registration para makuha naman po yung mga information po nila. Okay. Nandun po yung ating pong social intake, and then at the same time, yung patient form natin. So, ini-inform natin, Miss Ira, ang ating mga patients na even though kinukuha natin yung kanila pong socio-economic status, information, and then ang kanila pong medical history, still, ini-implement po natin ang data privacy po. So, ini-inform natin ang ating mga clients na kinukuha natin yung mga information, of course, to secure lahat ng information, na ang information po nila ay inclusive lang po dito sa Charity Center. Hindi natin siya binibigay sa iba, and hindi po siya for public. Talaga po nakadisclose lang sa atin para po maingatan po yung kanila po mga personal information. Okay. So, sa madaling sabi, Ms. Cyril, yung step 2 natin, merong form na ibibigay sa Yes kanila. po. At doon ilalagay yung mga impormasyon po Correct tungkol po. sa kanila, Yes. sa pasyente. Kausap po nila yung mga social worker for Okay. social intake. First form po natin, and then yung second form natin yung medical form naman po. So, Okay. 2 forms, and then at the same time, andun na po, Miss Ira, yung index naman po natin. Okay. Patient index form. Okay, so for the next step, after po nila mag-fill up nung form na yon, ano na po yung gagawin nila? Next natin, makakausap naman po nila yung mga NAR natin. So, Okay. nandun po yung mga naka-blue natin na mga News and Rescue Team. Okay. Para po i-vital signs naman po sila, Miss Ira. Makuha po yung mga chief complaints po nila at ma-note po sa mga patient form ano po yung mga need nila ipa-check up, ano po yung daing po nila sa kanila po mga health condition. Ayun po. Okay, so para mas madali na silang ma-check up po ng doktor, no, meron ng overview kung ano yung Correct po. yung kanilang ipapa-check up. Okay po. So, meron pa po bang next step after po nung NAR natin, Ms. Cyril? After po ng NAR natin, ayun po, lalabas na po sila dito sa ating waiting area naman natin, Miss Ira. Okay. Sila naman po ay uupo para mag-queue po sa ating mga available doctors. Andyan na po yung ating pong Opta, si Dr. Dr. Richard Atani sa dyan po. And then andyan na po si Doc Mer po para for pedia consultation. Okay. So sila po ay i-queue na po sa ating mga available doctors na nandito na ngayon na maaga po. So currently po, yung mga pasyente na nasa likod ko po, katulad ni Nanay, nasa step 4 na po siya sa waiting area po natin. Okay po. Siyempre po, yung kasunod po na step, ito na po ba yung, hulaan ko, consultation na po ba ito, Ms. Cyril? Po, tama po. So sila naman po ay maimimit na nila po yung ating mga available doctors Okay. sa mga specific consultation kung sila po ay sa Opta, sa Optical, or sa Pedia po. Yun po. Alright, so after the consultation with their doctors po, ano na po yung kasunod na step, Ms. Cyril? Ano na po yung gagawin po ng mga pasyente? Ayun, i-check natin kung ano po yung advice ng doktor, kung sila po ay i-refer for laboratory, sila po ba ay i-refer for social service, or kung sila po ay kukuha na po ng medicine po natin. Ayun po. Ayun. So karamihan naman po, kapag tapos po ng kanilang consultation, di ba, mga na-interview ko po kasi for the previous po na mga ano natin dito, mga nakakausap ko mga pasyente, kumukuha sila po ng gamot dito po sa pharmacy natin. Correct At po. to reiterate po mga kasangbahay, libre po yung ating mga gamot, mga vitamins dito po sa atin pong MCJ Clinic Pharmacy. After po, Ms. Cyril, pwede na bang umuwi yung ating mga pasyente pag nakakuha na ng gamot or meron pa silang kailangan gawin po? In-encourage po natin sila na mag-proceed po sa ating mga government agencies na kapartner po during ating public service Okay. para po ma-maximize po yung mga government agencies natin na pwede po nilang pagtunangan sa mga benefits po. For example, sa pag-ibig, sa pag-ibig and then PhilHealth po, and etc. Ayun po. Ayun, but ito po ba, Ms. Cyril, since sinabi niyo po ini-encourage lang, is this optional po? Pwede po bang ma-skipan to ng ating mga pasyente? In-encourage natin sila sana ay 90% ay Okay. makausap po sila kasi kadalasan may mga updates po ang ating mga Okay. government agencies na pwede po nilang ma-maximize yung po mga beneficial privileges Okay. para po aware po sila, magamit po din nila. Especially ang ating mga senior, ganun po. Ayun po, ino-offer po natin sila para po awareness, oriented sila sa mga benepisyo na pwede po nilang ma-avail po. Okay po, sa tingin ko malapit na po sila sa sa ending po nung steps po ng pagpapa-check up nila. Ano na po yung next step po natin for the MCJ Clinic check up po nila? And then after po no, ng ating po mga government agencies, andun na po tayo sa closing. Andun naman po ang ating pong
of course, nandun pa rin yung ating social worker. Baka po may mga need na i-assess o i-assist sa kanila. And then at the same time, andun po yung ating po mga MCGI servants. Okay. Baka po meron po silang need na i-ask sa atin. Yung extend na tulong po na ino-offer na MCGI, mai-open po natin sa kanila and mabigyan po sila ng idea ano-ano po yung mga other services natin bukod sa medical services. So po pwede po silang lumapit pa, no? Kung ano pa yung pwede pang maipaglingkod natin po sa kanila. So after that, meron pa po ba, Ms. Cyril, mga pahabol natin sa ating mga pasyente? Actually, done na sila, pero ayun po, ina-inform natin yung mga clients na wag po silang, of course, matakot na magbigay ng complete information ng mga data dahil ini-implement natin, sinesecure natin ang data privacy ng ating lahat ng mga clients. From the start, nakasecure po yun. Andito lang po yung kanila pong information, documentation, masisecure po ng ating po mga staff po, Miss Ira. Ayun. So kung narinig nyo mga kasangbahay, medyo mahaba lang po ng kaunti pero mas maganda po dahil detailed po yung atin pong yung mga steps po natin. At kung medyo nalilito naman kayo, lapit lang po kayo sa ating coordinator at sa mga po natin, mga staff po natin. Mababait naman po sila at madali po silang i-approach. Ayun. Correct po. Once again, maraming salamat po, Ms. Cyril Ero. Baka meron kayong gustong batian po. Sige po. Maraming salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Ayun po, shout out po kay Brad Ramil and then of course kay Brad Neil. Ayun, nandito po Miss Ayla, kumakaway-kaway sa atin. And shout out po sa aming pong mga kasama from Kamanggagawa Foundation na nagdiriwang po ng kanila pong Sabat anniversary this May. Ang aking pong mga kasama sa medical, si Sis Atina, si Brad Ryzen, si Brad Raymond, and si Sis Llewellyn Morial. Naway makapagpatuloy po tayo at makaganap po tayo ng ating tungkulin. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos, Ms. Cyril Era. At syempre, mga kasangbahay, no, nagpasimula na po kanina pa pong 5 a.m. ang ating registration at hanggang 9 a.m. po ito, mga kasangbahay, yung ating pong registration time. Pero lahat naman po ng pasok doon po sa cut-off natin, kayo po ay ma-accommodate natin. At ngayon, humingi naman tayo ng update sa ating broski na si Ian Miranda. Nasaan ka ba, broski? Yes, good morning Ira. Good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo ngayon sa Dental Services Area. Sa mga hindi pa po familiar dito sa ating Dental Services Area, ito po ay nasa second floor dito sa ating MCJ Clinic at libre po ang ating pagpapa-check up dito. Libre po ang dental check-up, tooth extraction, cleaning, pasta, dentures, kasama rin po yan. Pati na rin po yung mga gamot po na ibibigay sa atin ng ating mga dentista dito. Lahat po yan ay libre, wala po tayong babayaran. At ngayon pong araw, dito po sa ating dental area, ongoing po ang ating pagbibigay serbisyo. At dito po, meron po tayong 11 na dentist at 11 po na staff na mag-accommodate po sa atin ngayong araw dito sa ating dental area. And with that, kakausapin lang po natin ang isa po sa mga pasyente natin dito na nakapila sa ating dental area. And kamustahin po natin si Tatay Dante. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po. Mangangamusta lang po ako. Dito po sa ating dental, since nakapila po kayo dito, ano po bang papatingin po ninyo? Bali po, pumunta pa ako dito dahil napagsabihan ako ng aking kapatid sa Mindoro sa Blayan na mayroon po ditong libreng services po. Services ng denture at dental po. Cover po ng ngipin. Opo. So ngayon po, ano pong yung magpapabunot po ba kayo ng ngipin, magpapadentures, ano pong i-avail yung serbisyo? Bali sa ngayon po ay magpapadental ako at din po magpapadenture din po ako. Okay. Tooth extraction po, bunot ng ngipin, magpapabunot po kayo. Yes po. Okay. Pero ito po bang yung nararamdaman nyo po sa ngipin po ninyo na gusto nyo ipabunot? Matagal na po ba to? Bakit di po kayo nakapagpabunot, nakapagpadental? Bali po ito ay nung mayroon po akong postiso pa na maga po siya. Ngayon po nung tuluyan ang masira yung aking postiso, nagtanong po ako doon sa amin sa Sablayan, medyo mahal po ang papostiso. Kaya po sinabihan ako ng aking kapatid na dito po ay libre lahat, check up, bunot, pasta, lahat po. Ng gamutan po ay libre dito sa MCGI. Opo, dito po sa MCGI Clinic. Opo. Pero yun po, galing pa po kayo sa Mindoro, tama po ba? Yes po. Tapos pumunta po talaga kayo dito para po makalibre po ng tooth extraction tsaka ng dentures.
Tama po ba? Yes po, yes po. Ayun, no po, bumayahe pa po si tatay, no? Pero yun po, kung sakali po na maging okay, kasi dito naman po, no, pati po yung mismong gamot na bibigay ng ating mga dentista, libre po yan, wala po tayong babayaran, pati po yung mga gamot. Pero ngayon po ba, as of now, may mga, ano po ba kayo, may mga maintenance medicine, may mga ganun po ba kayo? Wala pa naman po. Wala pa naman po. Wala pa naman po so far, ano. Pero yun po, kung sakaling tapos na po kayo dito sa ating katulad po ngayon, magpapabunot po kayo ng ngipin, tas magpapadentures po kayo. May mga gusto pa po ba kayong i-avail pa ng mga serbisyo? Kasi marami po tayong serbisyo dito. Mayroon pa po, ang totoo po niyan ay nakakaramdam po ako ng pangasim. Siguro po sa susunod, babalik po ako dito dahil sinabi naman po ng aking kapatid na dito po ay libre. Lahat po, kahit ano pong relihiyon, Opo. ay tinatanggap po nila. Opo, open po ito sa lahat, ano, kahit ano man pong estado sa buhay, religion, political affiliation, open po ito sa lahat, Tatay Dante. Ayun po, kung sakali pong mangailangan pa po kayo, balik lang po kayo dito, pwede pa po kayo magsama, o kaya mga ano po ninyo, pwede pong isama yung family po ninyo kung makakabiyahe po kayo kung galing Mindoro po, ano. Pero yun po, open po ito sa lahat, sana po ay makabalik lang po kayo kung sakali po mapagpacheck up po kayo. Okay lang po. Opo, salamat po at siguro po samantalan ko ng pagkakataon. Opo. Sa lahat po ng mga nanonood ay ini-invite ko po ang lahat na dito po ay libre, lalo na po sa mga walang kakayanan. Ang akin pong pag-inquire sa amin po ng aking pa-denture ng ngipin ay 8,000. Dito po kung ako pupunta dito, nasa 1,600 lang po ang pamasahe, 3,200 po balikan. Kaya po napakalaking tipid po. Kaya dito po ay libre ang gamot, check up, at mayroon pa pong libreng almusal. Ayun, nakapag-almusal na po ba kayo ngayong araw? Yes po. Ayun, sige po. Yun po, yun lang po. Salamat po sa Diyos, ano? Sana po ay maging okay po ang inyong pagpapacheck up ngayong araw kay Tatay Dante. At ayun po, isa lang po si Tatay Dante sa matutulungan po natin, ano, ngayong araw dito sa ating dental services area. At ayan lang muna ang ating update sa ating dental area. Puntahan naman natin si Tini for another update. Good morning, Tini! Good morning, Ian! Good morning, Kuya! At syempre sa lahat ng ating mga kasangbahay. Of course, dito naman tayo palagi sa ating optical services area. At dito po sa area na ito, mga kasambahay, dito naman po nagpapacheck up yung ating pong mga kasambahay na magpapatingin or may problema sa kanila pong mga paningin. Kung makikita po ninyo dito sa aking likuran, nandyan po yung ating optometrist, nandyan din po yung ating optician para po ibigay sa ating pong mga kasambahay after po nilang ma-check yung kanila pong mga reading glasses. Ito pong mga reading glasses na ito, mga kasambahay, libre rin po itong makukuha nung ating pong mga pasyente na kapag na-check po ng ating pong mga espesyalista dito po sa ating clinic ay nangangailangan or nakita nila na nangangailangan po ng reading glasses. Ayan, so nakikita po ninyo, nagsusukatan na po sila dito kung ano po yung babagay, ano rin po yung angkop sa kanilang mga paningin na klase ng reading glass. Kaya wala na po kayong aalalahanin once na pumunta po kayo dito po sa ating clinic. Libre po ang check-up, libre po ang reading glasses. Kung kailangan po ninyo ng mga pamatak sa inyo pong mga paningin or sa inyo pong mga mata, libre rin po yung makukuha dito po sa ating MCGI Clinic Pharmacy. And speaking of mga pasyente, ito pong area na to sa aking kaliwa, dito po nakapila yung atin pong mga pasyente na kailangan pong magpatingin ng kanila pong mga mata. Gaya po ng ginawa ng aking pong katabi ngayon, si Tatay Carlos. Hello po, Tatay. Good morning po. Good morning Opo, Tatay, taga saan ka po? Rodriguez Rizal. Rodriguez Rizal. Opo, Tatay, gumagana na po yan. Okay na po yan. Opo, taga Rodriguez Rizal, malapit-lapit lang po. Malapit din. Opo. Ilang minuto po ang inyo pong binyahe? Simula po sa inyo hanggang dito. Mga 30 minutes lang. Sandali lang. Opo. Tatay, pwede po ba naming malaman? Paano po ninyo nalaman na may MCGI Clinic? Kanino nyo po nalaman na may ganito pong klase ng serbisyo na ipinagkakaloob ang MCGI? Yung asawa ko at saka yung anak ko na teacher member dito. Tapos, so hindi niya pa po to first time. Nakabalik na rin po kayo before. Pang-ilan nyo na po ito? Medical. Opo. At saka nag-opta na ako nung nakaraan. Tsaka yung meron pang iba, madalas na. Madalas na po kayo madalas dito. na. Ilang taon na po ba kayo? 70. Ay! Hindi halata kay tatay, no? Parang bata pa si tatay. Parang mga nasa 60s lang. Pero 17 na po kayo. 17. O natatandaan niyo pa po ba yung una niyong pinatingin dito sa ating clinic? Medical. Medical. Oo. Ano pong saang part po? Ano pong nararamdaman? Nagpa-laboratory ako sa labas pagtapos pinabasa ko rito tapos niresetahan nila ako ng
Katulad na sa sugar, sa cholesterol, sa BP, Oh. sa diabetic. Opo, nakakuha po kayo ng libreng Oh, gamot. libreng gamot. Opo, maintenance na po ba yan, tatay? Bali sa ngayon, wala na eh. Wala na, hindi na po kayo nagtitake ng ganon. Hindi na. Opo. Okay na. Opo, nagpa-check na po kayo dito about po doon sa inyong Sa susunod cholesterol. next week ulit, magpapalaboratory ako. Ayun, salamat po Tingnan sa kung Diyos. okay na. Kasi tinigil ko na dahil sabi ng doktor noong nakaraan, normal na. Kasi yung blood sugar ko, at saka yung diabetes. Kaso tatay, kapag maintenance, hindi pwedeng itigil ha. Kailangan tuloy-tuloy po yun. Opo, libre naman po dito makukuha yung mga gamot. So kapag sinabi po ng inyong doktor na maintenance na po yan, ibig sabihin, lagi niya po ninyong ititake. Kahit po mag-normal kayo, ititake nyo pa rin po siya. No? Ganun po yun, tatay. O, libre naman po yun dito. Once na makakuha po kayo ng good for 1 month or good for 2 weeks, balik lang po kayo, tas libre po ulit yung inyong Oo, mga libre, gamot. Opo. Pero ngayon po, ang ipapacheck po ninyo ay ang inyo pong paningin. Ano po bang nangyari, tatay? Ano pong... Medyo malabo na yung old eyeglass ko. Okay. Kailangan sa reading. Kailangan na pong palitan. Opo, matagal na po yan. Gano'ng katagal na po yung salamin ninyo? Almost 1 year na. O nga, nakikita ko medyo may mga gasgas na rin po. Mas maganda mapalitan na rin po natin, kaya po kayo nandito. Opo. May grado po ba yan? Or Meron. pang... Doble vista. Doble vista. Sige po. At least ngayon po makakapagpa-check up na po kayo sa inyo pong paningin naman. Opo. Tapos next week, meron pa po kayo ulit. Napakagaling ni tatay. Talagang minomonitor niya yung kanyang health. Kasi health is wealth po. Sige po, tatay, this time baka may gusto po kayong sabihin sa mga nanonood sa atin. Doon po sa mga nangangailangan po ng atensyong medikal. Baka pwede niyo po silang i-invite dito po sa ating clinic. Sa mga sumusubaybay dito sa programang ito, kayo po ay aking sinasabihan dahil sa akin naging experience dito sa MCGI. Pwede po kayo sa lahat ng kung ano ang inyong pangangailangan sa medical, sa health nyo. Dito po lahat ay libre. Wala po kayong iintindihin. Kahit sa pagpilan ninyo ay convenient at may libreng snack, coffee. Kaya inaanyayahan ko kayong pumunta rito. Opo, libre na po ang lahat. Ang gagawin nyo lang, pumunta. Libre ang almusal, no? Tatay, pag umabot pa sila ng tanghalian, libre rin ang tanghalian. Libre din. Opo, at komportable po sila, no? Air condition po, kasi baka yung iba nasa stress sa sobrang init sa labas. Huwag po kayong mag-alala mga kasambahay dito po sa MCGI Clinic natin. Air condition po. So, medyo aalwa naman po ang inyong pakiramdam once na nandito na po kayo, no? Hindi hahaybla rin ang mga pupunta. Ayun, salamat po sa Diyos, Tatay Carlos. At syempre sa lagi pong pagbisita. At syempre yung pag-check po ninyo ng inyong health, napakalaking bagay po niyan, no? Kasi medyo hindi na po tayo bumabata. Bisita lang po kayo ng bisita. Welcome po kayo dito sa ating MCGI Charity Center. Ayan. Isa lang si Tatay Carlos, mga kasambahay ha, sa matutulungan natin ngayong araw para po ma-address yung kanila pong mga problema sa kanila pong mga katawan. Ayan. Puntahan naman natin si Miss Celine Ang. Si Sis Celine Ang, no? Sino naman kaya ang makakausap ng aking siski? Hello, Sis Celine? Hi, Sis Tini! Eto, nandito tayo sa medical consultation area kung saan nagpapacheck up yung ating mga pasyente ngayon sa iba't ibang kadahilanan. At ito nga, nagsa-start na silang check-upin ng ating mga doktor dahil maaga ang mga doktor natin, no? Nandito na sila, nagsa-start na mag-check up sila, and at the same time, nagsa-start na rin na after na ma-check up, pwede na silang pumunta sa pharmacy para makuha yung kanilang mga libreng gamot. At isa nga sa mga pasyente natin ngayong araw na makakausap natin ay si Nanay Lolita. Good morning po, Nanay Lolita. Yes, good morning po. Nanay, okay lang po, tumayo tayo. Sige po. Ayan, para makita po kayo sa camera. Ayan, bati po kayo sa ating mga viewers. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Wow, napakaganda po pala dito. Panay, first time niyo po ba dito sa... Hindi, second time na po. Oh, opo. Ano po yung una niyo pong pina-check up po dito? Sa
Sa mata, salamin po. Oh, nagkasalamin po kayo, nanay? Yes, opo. Ay, salamat po sa Opo. Diyos. After po ba ng check-up niyo ng first time, umigi po ang pakiramdam ng inyong mata? Yes. Opo. Ay, salamat po sa Diyos. Yes, nanay, amen. ngayon po, ano po ang dahilan bakit po kayo nabalik? Ang concern ko po, ma'am, is constipated po ako. Ngayon, doon po sa aking rectum, medyo pag hindi po ako nakakadumi, namamaga po siya. Pero ang easy po ako kasi, Opo. siyempre, pagka umihi ka, nababasa, parang Opo. Hindi po comfortable. Yes, kaya gusto ko sana may maano na pampahid Opo. or gamot na Pwede pong magamit Yes po po. ninyo. Yes po. Opo. Matagal niyo na po ba iyang nararamdaman? matagal na po to, kaya lang ngayon lang lately na may edad na ako, parang dito siya nagiging aktibo, parang gano'n. Opo. So, mas binabuting niyo na po na mapunta Yes. dito. Meron po ba kayong ibang napuntahan para ma-check up po iyan dati? Kaya lang hindi po Hindi siya. umigi po. Opo. Sige po, mamaya po matingnan po ng ating mga doktor para po magkaroon din po kayo ng comfort na po sa inyo pong nararamdaman. Yes po. Yes Opo. Ano po. pa po yung hirap na nararamdaman niyo po sa case po ninyo bukod po doon? Wala, yun lang po. At saka sa next time na lang po sa Ay, iba. oo. Parang light lang naman po. Kaya lang, syempre habang maaga, gusto ko po malapatan. Kasi Opo. mahirap po pag... Lumala na. Yes. Opo. At saka tama po yun At Kasi saka nga, libre dito Ay, po. opo, Libre po. Hindi po kayo mahihiya na bumalik-balik kasi wala po kayong gagastos. Yes, Ay. maaga lang gumising. Opo, nanay, Pero no? talagang nakaka-energy po kasi yung bang excitement na maaano ang resulta agad. Opo. Diba? Yun po ang pinaka maigi. Opo. At saka po, Nay, tama po yung ginagawa po ninyo kasi di ba nga lagi pong sinasabi na ating mga doktor, prevention is better than cure. Yes, Habang opo. maaga pa po, mabigyan na po ng gamot para di na po lumala. Yes po. Libre naman ang gamot eh. Ay, opo, tama po Kaya yan, yun Nay. po ang pinakamaganda din. Opo. Kasi libre po. Wala na po kayong iisipin na Yes, Nay. pag uwi Opo. ng bahay, Meron tutulog na agad. ka. Opo. Yes. Wala pa po ba kayong mga maintenance na tinitake, Nay? Sa awa ng Diyos, wala. Parang sa blood lang para daw hindi tumaas. Opo. At saka 71 na po ako. Ay, hindi po mukhang 71. Very blessed po ako Nanay. kasi wala po akong, yun lang, yung Opo. sa blood lang. At saka pag nagpapacheck up, mga vitamins. Opo. Sabihin niyo po yan, Nay, sa atin pong doktor. Halimbawa, dahil meron nga po kayong iniinom sa dugo at saka vitamins, pwede po kayo mag-request, mabigyan po kayo ng reseta. And at the same time, mabibigyan na rin po kayo sa pharmacy para less gastusin na rin po. Yes, Kasi yes po. madami po tayong gastos ngayon at mahal ang mga bilihin. Opo nga. Opo. Yes. Opo, Yes Nay. po. Sige po, Nay. No? Sana po umigi po ang inyo pong Yes, pakiramdam. inaangking ko na po na talagang masusolusyonan po ito kasi ayoko po talaga ng may nararamdaman lalo na may edad ka na. Opo. At saka di nyo na po kailangan magtiis, Nay. Yes. No, kasi pwede na Yes. po kayo ma-check up po dito. Yes po. Yes Ayan. po. Salamat po sa Diyos, Nay. Yes, No? salamat Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. Amen. Maraming Opo. salamat po. At balik lang po kayo pag meron pa po kayong Yes. kailangan. Maraming salamat po sa lahat ng staff. Sa inyo po, Opo. sa lahat po. Maraming salamat sa, lalo na po, libre po lahat. Kaunting sakripisyo lang, pero ang pinakamaganda, masusolusyonan agad. Opo. Amen. Opo. Salamat po sa Diyos, Nay. Salamat no? po. Opo. Salamat po sa inyong Pag may lahat. kailangan po kayo, magsabi lang po kayo Yes. para Yes matulungan po. po kayo. Yes Opo. po. Salamat po sa Diyos. Ang ganda-ganda nga dito kasi very accommodating po lahat ng mga staff. Opo. At saka yung bang talagang feel at home ka. Opo. Diba? Amazing. Kaya salamat sa Diyos. Opo, Salamat sa Diyos. po sa Diyos, Nay. Yes. Opo. Thank you po. Pagaling po kayo. Amen. Opo. Thank you po. Thank you po. Ayan mga kasangbahay, galing na po mismo sa ating mga pasyente. Hindi po kayo mahihiya na pumunta dito dahil po asikasuhin po kayo ng mabuti na ating po mga volunteers ito sa MCGI Clinic. At kung kailangan nyo po na pumunta rito, ang ating pong address ay nasa number 141 E. Rodriguez, Marikina City. Madali
lang pong puntahan. O yan, bukod po dito sa ating medical consultation area, makibalita naman tayo dyan sa ating physical therapy area kay Brother Joshua Jonicio. Brother Joshua, good morning. Good morning, Sis Celine. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasangbahay. Siyempre, dito tayo ulit sa ating physical therapy area. Sa mga kasangbahay natin na may nararamdaman na baka mamaya hindi nyo na nagagalaw. Yung mga katawan ninyo, kamay ninyo, paa ninyo, balikat ninyo. Mas maganda po, kumonsulta tayo sa ating mga physical therapist dito sa ating clinic. Kaysa tiisin natin yung mga sakit na nararamdaman natin o kaya may pinapahid-pahid, inihilot-hilot tayo, hindi naman nawawala yung problema natin. Maganda matignan tayo ng ating mga specialista dito sa ating clinic at libre naman po ang ating serbisyo dito sa physical therapy. Ngayon, kumustahin po natin ang isa sa nakapila sa ating physical therapy area, si Tatay Modesto. Good morning po, Tay Modesto. Ito po, morning po, kamusta po? Ito po, masakit po tuhod. Tuhod. Ilang taon na po ba kayo? 65 to. 65. Ano po bang nangyari dito sa tuhod natin? Siguro sa tagal ng panahon. Sa tagal ng panahon, habang nagtatrabaho, hindi ko po na ano siya. Basta naramdaman ko na itong pagtanda ko na. Kailan po ba? Ilang taon na po ba ito nagsimula? Halos to may 5 taon na Mga 60 po kayo nagkaroon ng problema sa tuhod. Pero na-injure po ba ito? Na-aksidente po ba kayo? Hindi po. Talagang bigla lang po. Kasi 60 po, nagtatrabaho pa rin po kayo nung 60 kayo. Opo. Ano po ba ang trabaho nyo nun? Dati sa traffic aid po. Natanggal ako sa kahit pa paano nagpapagawa po, tatrabaho pa rin. Trabaho pa rin po kahit 60 na, no? Pero ito po bang tuhod nyo, inapatignan nyo na po sa ibang doktor o espesyalista? Hindi pa po. Hindi pa po nyo napacheck up kahit saan po? Opo. Pero meron po kayong iniinom ba na gamot para dun sa sakit? Maintenance po. May maintenance. Ano po bang iniinom nyo maintenance? Para saan po? Losartan, Dodipin, sama vitamins. Yun lang po ang naiinom ko. Pero para po dito sa sakit dito sa tuhod nyo, hindi pa po kayo nakakapag kumbaga konsulta para ma-address po natin itong problema sa tuhod? Wala pa po kayong pinuntahan? Wala pa po kasi hindi ko naman po alam na may epekto pala sa loob. 5 taon nyo na po tinitiis yung ganyang sakit. Nako, nakita ko kasi kayo na mayroon po kayong dalang tungkod. No? Nahihirapan na rin po talaga kayong ilakad siya. Itong malapit na itong mga nakarang araw na lang. Okay. Mga this month po, talagang hindi nyo na mailakad. Recently lang talaga na lumala po talaga. Pero pinipilit ko lang po para makalakad. Mamaya malaman po natin sa ating physical therapist kung ano magandang gawin. Pero paano nyo po ba nalaman itong ating clinic dito sa Marikina? Dati, may po ako ng MCGI. Ko rin sa kasama namin na meron dito sa Marikina. Yan po. Taga saan po ba kayo? Sa Batasan po. Medyo malapit lang po dito. Kaya maganda makakabalik-balik po kayo para ma-monitor natin po itong tuhod ninyo at mabalik po natin, makalakad tayo ng maaluan. No? Hindi na natin kailangan ng tungkod. Salamat po sa Diyos at Tay Modesto. At sana po mabigyan natin ngayon kahit papaano kasi ang hirap po ng ganyan. 5 taon nyo nang tinitiis yung sakit sa tuhod ninyo para po mabigyan po natin ng Solo lang ako sa buhay kaya nag-tis lang po. Opo, dito naman po kasama nyo naman po dito ang ating mga kapatid, mga volunteer staff. Matutulungan naman po dito sa ating clinic. Salamat po, Tay Modesto. Ngayon naman mga kasangbahay, punta naman tayo sa ating MCGI Diagnostic Center. Nandoon si Sis Dency Andres. Good morning, Sis Dency. Kumusta po dyan? Good morning, Joshua. At syempre, good morning, Kuya. Good morning po, mga kasangbahay. At salamat sa Diyos, nandito nga po tayo sa atin pong MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At nagsimula po ang atin pong operation dito kaninang madaling araw, alas 5 ng madaling araw at magtatagal ito ng hanggang alas 9 ng umaga. At kaya sa mga kababayan po natin na ngayon pa lang nagising at
punta na po kayo dito kung kayo po ay nangangailangan ng mga atensyon medikal at maging mga usapin po sa legal. Meron po tayong lawyers na naka-duty po ngayon. Sa mga kababayan natin na kalalakihan na kailangan ng magpaggupit ng kanilang mga buhok, meron po tayong libreng gupit bukod po sa mga libreng medical attention at legal consultation na libre. Meron din po tayong libreng gupit dito sa ating MCGI Diagnostic Center. At kanina nga, Biyernes, ngayon nga pong araw, Biyernes, alas 5 ang ating registration, pero tuloy-tuloy po, buong linggo ang ating operation dito, Lunes hanggang Thursday. Ang ating pong registration ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ngayon nga po, kakamustahin po natin ang ating pong isa sa mga pasyente at kababayan na nagpunta rito upang mag-seek po ng medical attention. Nandito po si Nanay Josefina Ponsalan. Hello po, Nanay. Good morning po. Good morning po. Kumusta po kayo, Nanay? First time niyo po dito sa atin pong free medical mission dito sa MCGI Diagnostic Center. Yes po, nung pong Friday, May 8 po, doon po ako nagpa-check up dito. Sinamahan po ako nung pamangking ko na dati po siyang nagpapa-check up dito at saka may dalawa din po siyang anak na nag-graduate na po dito. Sabi niya, tita, baka gusto mong sumama, sabi niya gano'n. Libre naman doon, sabi niya pong gano'n. No. Siyempre po ako, tuwang-tuwa ako kasi sa mga tao naman gusto nila yung libre, di po ba? Sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan talaga yung kung saan po yung nagbibigay ng tulong libre, doon po natin puntahan yung, salamat nga po may ganitong MCGI na patuloy po na nagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong po. Salamat po sa Diyos, lalo na po kay yung founder po nito si Kuya Daniel Razon. Salamat po sa La Verdad na ginawa nyo. Salamat po sa MCGI na ginawa nyo sa pagtulong po sa mga tao. Maraming salamat po. Salamat po sa Oo, Diyos. Salamat po sa Diyos, Nanay Josefina. Opo, sa tulong at awa ng Diyos. Siyempre po, ang mga kapatid mula sa MCGI, Members Church of God International, ay gusto po namin at sa tulong at awa ng Diyos na makatulong po kung papaano na makaagapay po sa atin pong mga kababayan po. Sa pangunguna nga po ng ating Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Ano po ba yung ipapakonsulta nyo rito, Nanay Josefina? Actually po nung Friday, yun nga po nag-first time ako tapos po in-schedule po ako nung doctor sa blood camp po. Yun nga po, nung Tuesday na blood camp naman po ako, salamat sa Diyos. Okay naman po yung flow na nangyari po. Yun nga po, basta susunod lang po tayo sa oras na binigay nung doktor, yung paano po yung pagpa-fasting. After that po, madaling araw din po ako nagpunta dito. Yun nga po, on time naman po yung process nila, lalo na po yung sa laboratory po. Talagang okay po, tsaka yung nurse nga po ang gaan ng kamay niya. Dati po nung sa ibang nagpa-blood chem ako, alos nangitim po yung dito ko. Pero nung Tuesday po, parang wala man akong naramdaman. Magaan po yung kamay nung staff po. Salamat po, okay naman po. Ayun, salamat po sa Diyos. Opo, kapag ka po sa mga nagpapalaboratory, kailangan pong masunod ang atin pong oras para po hindi tayo ma-overfasting at maging accurate po ang ating mga result po sa ating laboratory. At nakuha nyo na po yung result ninyo, Yes Nanay po. Josefina. Ito po, nandito na po ngayon po. Titingnan na lang po ni doktor kung ano po yung dapat ibigay sa aking gamot. Actually po, salamat sa Diyos, medyo bumaba na po yung dati kong ginagamot. Kaya tuloy-tuloy lang po yung follow-up check-up. At saka, tiyaga lang po talaga kasi sabi nga po doon sa kasabihan, pag may tiyaga, may ilalaga, di po ba? May harvest ka pag nagtatanim ka. Yun po, tiyaga lang po talaga. Ayun po. Sige po, Nanay Josefina, salamat po sa Diyos at mamaya po ay ready na po kayong humarap po sa atin pong mga volunteer doctors para po sa inyong consultation at syempre mamaya mabibigyan din po kayo ng libreng gamot. Opo, maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa La Verdad at saka sa MCGI Cares. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, kung kayo po may mga nararamdaman na
ibang pakiramdam sa katawan nyo, pwede naman po tayong magpunta dito. Wala pong bayad. Talagang yung pagsiservisyo po nila talaga, iba po talaga yung pagsiservisyo ng MCGI. Kaya ako po talaga tuloy-tuloy po, magtsatsaga po ako na magpa-follow up, check up po ako dito sa MCGI. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, Nanay Josefina. Thank you po. Ayan, salamat po sa Diyos. Ayan po, Brother Joshua, nagpanawagan na ang ating pong pasyente. Ayan, punta po kayo dito sa mga kababayan namin kung kayo po ay nangangailangan ng mga medical attention. At kagaya lang nabanggit natin kanina, meron po tayong legal consultation para sa mga kababayan natin kailangang may makausap na mga abogado. At ito po, ulitin natin ang ating mga free services dito po sa ating pong MCGI Diagnostic Center. Meron po tayong medical consultation, pediatric consultation, dental services, optical services, ophthalmology consultation. Atin pong mga other services, meron pong x-ray, ECG, laboratory, physical therapy, at yun nga pong legal consultation, at meron po tayong libreng gupit. Ayan po. At hanggang mamaya, babalik po kami, Brother Joshua, para po sa ating update dito sa MCGI Diagnostic Center. Back to you, Jan. Maraming salamat po si Densi Live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala, ito pong ating clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ito. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po yung alas 9 ng umaga. Kaya sa mga gusto pong humabol, punta na po kayo sa ating charity center. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng medical services dito sa ating MCGI Clinic. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po ang Good Morning Kuya. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Narito po ang ilan sa ating good news. Magandang balita para sa mga consumer ng kuryente. Handa ang mga electric cooperatives sa bansa na ipatupad ang pansamantalang paghinto ng disconnection operations hanggang Hunyo 2026. Lamin natin ang detalye sa good news ni Celine Ang. Tiniyak ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca na susunod ang mga electric cooperative sa direktiba ng Energy Regulatory Commission na huwag munang magpatupad ng disconnection sa mga consumer mula Mayo hanggang Hunyo. Layunin ng hakbang na mabigyan ng pansamantalang ginhawa ang mga pamilyang nahihirapang magbayad ng kanilang electric bills sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang gastusin. Ayon sa PhilReca, hindi na bago sa mga electric cooperative ang ganitong setup dahil naipatupad na rin ito noong panahon ng pandemya at iba pang kalamidad upang matulungan ang mga consumer. Kasabay nito, patuloy ding ipinatutupad ng mahigit 100 electric cooperatives ang installment payment scheme para sa mga kabahayang kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt-hours kada buwan. Sa ilalim ng programa, maaaring hulugan ng mga consumer ang kanilang bayarin upang maiwasan ang agarang pagputol ng serbisyo. Inaasahang makatutulong ang hakbang upang mabawasan ang pasanin ng mga consumer habang nagpapatuloy ang hamon sa ekonomiya at presyo ng produktong petrolyo. Celine Ang, at ito ang good news. Magandang balita naman para sa food security ng bansa. Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin ang supply ng bigas upang matiyak ang sapat at matatag na supply para sa mga Pilipino. Yan ang good news na hatid ni Grace Casin.
Formal nang nagkaisa ang pamahalaan ng Pilipinas at Vietnam na paigtingin ang kanilang kooperasyon sa supply ng bigas bilang bahagi ng pangmatagalang plano para sa food security. Nabuo ang kasunduan matapos ang high-level discussions sa pagitan ng mga opisyal ng dalawang bansa sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sa ilalim ng isang taong kasunduan, nakatakdang magbigay ang Vietnam ng humigit kumulang 1.5 million metric tons ng bigas sa Pilipinas. Inaasahang makatutulong ito upang mapalakas ang national buffer stocks at mapanatiling matatag ang presyo ng bigas sa gitna ng pressure sa pandaigdigang supply ng pagkain. Bahagi rin ito ng mas pinalawak na hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang trade partnerships ng bansa sa mga pangunahing agricultural partners sa rehiyon. Ayon sa Department of Agriculture, target na dumating ang unang shipment ng imported rice mula sa Vietnam pagsapit ng April 2027 sa oras na tuluyang maisapinal ang kasunduan. Inaasahan ng pamahalaan na makatutulong ang partnership na ito upang mapanatiling sapat at abot kaya ang supply ng bigas para sa mga Pilipino sa mga susunod na taon. Grace Casin at ito ang Good News. At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Ngayon naman mga kasambahay, para po magbalita ng ating mobile dental and optical clinics na umiikot sa buong Pilipinas. Ngayon pong Friday, May 15, 2026, ang unit number 1 po ay nasa Barangay Paldit Multipurpose Hall, Sison, Pangasinan. Ang unit number 2 po ay nasa number 523 3rd floor M. Almeda Street, Barangay San Roque, Pateros, NCR. Ang unit number 3 nasa Purok, Ipil-Ipil, Tagadaw, Poblasyon, Katiil, Davao Oriental. Ang unit number 4 naman nasa Barangay Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur. At ang unit number 5 ay nasa Margarico Compound, Barangay Hibolo, Haniway, Iloilo. At ang ating unit number 6 nasa MH Del Pilar, Poblasyon, Asturias, Cebu. Kaya sa ating po mga kasangbahay, no, take note nyo na po kung nasan po o kung malapit po kayo dun sa area para kayo ay makapagpa-check up sa ating pong MCGL Mobile Dental and Optical Clinics. Ano nga, matibay, hindi nalalanta at affordable pa ang flowers na gawa sa fuzzy wires. Kaya isa ito sa mga patok na pangregalo. Easy to make at customizable rin. Kaya magandang gawing negosyo. At dahil dyan, meron tayong libreng fuzzy wire flower bouquet making seminar para sa mga kabataan sa Barangay San Antonio, Iloilo City. Maki-update tayo doon mula kay Sis Eliza Leiza. Good morning, Sis Eliza. Kumusta dyan? Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa Barangay San Antonio, Oton, Iloilo para magsagawa ng livelihood granting para sa mga kabataan dito sa lugar. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng fuzzy wire flower bouquet kung saan ang mga kabataan dito ay binigyang oportunidad upang bigyan sila ng livelihood starter pack na kanilang bagong pangkabuhayan. Kung hindi nyo po na itatanong, ang fuzzy wire flower bouquet ay isa sa mga patok na panregalo tuwing may okasyon. Isa itong uri ng bouquet na gawa sa makukulay at malalambot na fuzzy wire at iba pang mga simpleng gamit. At kung paano gawin ito ay ibabahagi ng ating resource speaker, si Ms. Tess Toledo, 2 taon nang gumagawa ng fuzzy wire flower bouquet. Good morning po, Sis Tess! So, paano po nakakatulong ang fuzzy wire flower bouquet sa inyong pang-araw-araw na gastusin? Unang-una po, maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataong makabahagi po ng kabutihan ng Panginoon. Ang pagbenta po ng mga flowers at flower bouquets ay nakakatulong na masuportahan ang aming pang-araw-araw na gastusin. At dahil doon, nakapagpatuloy sa negosyo at nakapagbigay ng kasiyahan sa aming mga customers. Yan lang po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, Sis Tess. So ayun po, nakakatulong din pala sa araw-araw na panggastusin ng ating resource speaker na si Ms. Tess. At isa naman po sa ating attendees kahapon na pinagkalooban naman ngayon ng livelihood starter pack o paunang gamit o paunang materials ay si Miss
Dambel Valentino. So, magandang araw po, si Miss Dambel. So, bakit niyo po gustong matuto ng bagong skills na bagong mapagkakakitaan? Magandang araw. Gusto ko pong matuto ng skill na mapagkakakitaan kasi katulad po nito, yung paggawa ng fuzzy wire flower bouquet ay marami talaga yung bumibili lalo na pag may events. And as a student, pagkakapag-earn talaga ako ng extra income habang nag-aaral and pwede ko rin itong gawing hobby. Ayun, salamat sa Diyos. So, I can relate to that because I am also a student. So, sa kabuuan po ay mayroon tayong 4 na beneficiaries na napagkalooban ng Livelihood Starter Pack ngayong araw na maaari nilang magamit sa kanilang bagong mapagkakakitaan. Ang kanilang matatanggap ay mga samut-sari o mga different materials. Talaga namang sa simpleng paraan at sa pagiging malikhain ay magkakaroon tayo ng bagong panghanap buhay. Ayun, at mula po dito sa San Antonio, Oton, Iloilo, kami po ay bumabati ng Good morning, Kuya! Balik po dyan sa studio. Maraming salamat Sis Eliza Leysa, live dyan sa Oton, Iloilo. Ayun, napakagandang Brad Joshua, yung kanilang ginawa para sa kanilang free livelihood seminar. Yan, sana maraming matutunan yung ating mga kasangbahay. At ngayon, kumustahin naman natin ang iba pang public services na handog ng MCGI Youth. Ano kayang lugar ang isa sa kanilang napiling serbisyohan sa linggong ito? Humingi naman tayo ng update mula kay Sis Hannah Barsena. Good morning, Sis Hannah! Good morning, Kuya! And good morning, Sis Ira! And good morning sa ating mga kasambahay! Nandito po tayo ngayon sa Binyan City Senior High School Santo Tomas Campus sa Daco ng Laguna para sa makabuluhang community service sa pangunguna rin ng MCGI Youth. Sa mga nagdaang araw ay nagsagawa tayo ng Bible story reading sa mga grade 7 students bilang parte ng summer reading program ng paaralan. Layunin ng programang ito na sa simpleng pagbabasa at pagbabahagi ng mga kwentong mula sa Biblia ay naipapakita natin ang pagmamalasakit at pagbibigay ng mabubuting aral sa ating kapwa kabataan. Sa first session po noong May 11, araw ng Lunes, ay may kabuuang 32 participants na binubuo ng 14 students at 18 volunteers mula sa Kids and Teens Servant Department ng MCGI. Samantala, sa second session naman itong May 13, Wednesday, ay may 19 students and 14 volunteers na may total na 33 participants. At sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy ang ating Bible story reading activity kasama ang mga grade 7 students at MCGI Youth volunteers. Sa 3 sessions na ito, hiling po natin na manatili sa puso at isipan ng mga kabataan ang mga aral na kanilang natutunan sa mga Bible stories. At maliban dyan, nagbahagi rin ng libreng almusal para sa mga estudyante at volunteers sa araw na ito katulad ng mga nagdaang sessions. At ngayon naman po ay makakausap natin ng isa sa mga senior high school teachers sa school upang ibahagi ang kanilang naging experience sa gawaing ito. Yan, nandito po si Miss Joanna Marie Erispe. Good morning po, Miss Joanna. Good morning. Yan, gaano po ma'am kahalaga ang Bible story reading activity kagaya po nito sa paghubog ng values at asal ng ating mga mag-aaral? Napakahalaga talaga, no, bukod sa pag-improve ng reading comprehension ng mga bata. Bonus na rin yung pag-unlad ng pananaw or pagpapalawak ng perspektibo nila sa kanilang sarili, sa kanilang komunidad, and of course sa mundo. And of course, habang nabibuild yung wisdom nila, yung compassion nila, at nabibuild hopefully yung purpose nila at pagtulong, lalo na napakagulo ng mundo ngayon. So it builds, yung purpose nila at yung tiwala nila sa sarili. And of course, bonus na rin yung napoproclaim yung word ni Lord. So maraming salamat po.
Opo, Ma'am. Ayan, maraming salamat po, Miss Joanna. At nawa ay magpatuloy at lumawig pa po ang partnership sa pagitan po ng school at ng MCGI Youth sa mga programang tulad po nito. Ayan, maraming salamat po sa Diyos. At patuloy din po ang isinasagawang community service ng MCGI Youth sa iba't ibang panig ng bansa. Narito po ang ilan sa mga lugar na naabot ng ating gawang may pag-ibig at libreng serbisyo publiko. Panoorin po natin ito. Sound body, sound mind. Ang connection ng ating katawan at ng ating mga nasa isip o ang mind-body correspondence ay may malaking impluwensya sa ating mga paggawa at mga pag-uugali. Ang ating pangangatawan, kahit ang panlabas na anyo, nakaaapekto din sa ating pagtingin sa ating mga sarili o body image. Kaya kahit nasa simpleng gupit, malaki na rin ang maitutulong nito sa kumpiyansa ng isang tao. Kaya naman sa Barangay Lana sa Solana, Cagayan, libreng gupit ang ating inihatid. Kahit lang sa libreng merienda at saka libreng gupit na libre ngayong araw. Maganda rin yung kainatnan. Maganda rin dahil pati ako na rin dahil libre, laking bagay din yun. Dahil ngayon talagang krisis eh. Sa Sultan Kudarat, naglinis ang MCGI Youth ng mga nagkalat na basura at halaman sa mga daan ng Kapaya, Bagumbayan. Libreng medical at dental services naman ang dala ng MCGI Youth sa Lumbia, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Kasabay nito, isang first aid seminar din ang isinagawa sa lugar. Kaalaman naman sa Disaster Risk Reduction at Basic Life Support ang ibinahagi ng MCGI Youth at MCGI Bible Readers sa mga estudyante ng Cavite State University Naik Campus. Sa mga high school students naman ng Binyan City Senior High School Santo Tomas Campus, nagsagawa ang grupo ng isang mental health and well-being seminar para sa stress management. Sa malinis na kapaligiran, wastong kalinisan sa katawan at tamang kaalaman, mas nagiging malusog, ligtas at maayos ang ating pamumuhay. At yan po ang ilan sa mga community service na isinagawa ng MCGI Youth
sa iba't ibang lugar. Abangan po ninyo ang mga gagawin pa nating free services sa mga susunod na araw. At mula po dito sa Laguna, ipagpatuloy po natin ang paggawa ng mabuti at pagbabahagi ng mga aral na makakatulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero bago po namin ibalik sa inyo, nais lang po muna naming bumati kasama ng lahat ng mga MCGI Youth Volunteers dito ng 1, 2, 3, Good morning, Kuya! Awesome! To God be the glory. Salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo, Sis Ira. Maraming salamat Sis Hannah Barsena, live dyan sa Benyan City, Laguna. Maraming salamat din sa Diyos sa ating MCGI Youth sa buong mundo. At para naman sa schedule po ng ating MCGI Diagnostic Center, ang ating pong MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan ay 10 a.m. hanggang 12 noon from Monday to Thursday. And on Fridays po mga kasangbahay, 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong weekly medical mission sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Every Monday naman po yan. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sa Valenzuela City naman, meron din tayong MCGI Charity Center na located po sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday po ang schedule po dyan at ang registration time ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. din po. At ang MCGI Charity Center sa Parañaque City ay matatagpuan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Quezon City, located at number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. At ang schedule po dyan every Wednesday po. 5 a.m. to 9 a.m. din po ang registration time. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Davao del Norte, sa Akasa Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday. Ang registration time po ay 6 a.m. to 11 a.m. At syempre ngayon, nandito tayo sa MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Open po tayo every Friday. Nagpasimula na po kaninang 5 a.m. ang atin pong registration time hanggang 9 a.m. po yan mga kasangbahay. At lahat naman po ng pasok po sa cut-off natin na 9 a.m. kayo po ay aming maa-accommodate. Naman, makibalita tayo dito sa ating MCGI Charity Center sa ating dental service area mula kay Broski, Ian Miranda. Broski, kamusta dyan? Yes, Broski, good morning ulit at good morning po ulit sa ating mga kasangbahay. Nandito po tayo ulit sa dental area. At ito, kaunting update lang, still ongoing po ang ating pagbibigay serbisyo. Libre po ang ating dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, pasta, pati po yung mga gamot na binibigay dito. Lahat po yan ay libre. At since nabanggit natin ang dentures, meron lang po tayong kakamustahin na kakagaling lang sa ating denture area. And si Mami Lourdes, good morning po. Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga Ayan, dito naman lang po. Tayo. Dito lang po tayo. Mami, kamusta lang po namin kayo? Kaka-claim nyo lang po ng inyong dentures. Tama po ba? Opo. Kamusta naman po? Okay naman po. Pwede po tayo mag-smile lang konti lang sa camera. Yun. Ano po yan? Up and down po? Up and down po. Up and down ng ngipin. Ano pong pakiramdam na meron na po tayong Masaya, dentures? masarap. Tsaka sa tagal ng panahon walang ngipin, nang dahil dito, nagkaroon ako. Awesome! Ay, nagpapasalamat ako sa MCGI. Merong ganitong na libre. Nagkakaroon ng ngipin ng walang pang pagawa. At sa mga ibang medical, meron. Pwede akong makabalik sa Biyernes para magpatingin naman sa mata. Yung mga nararamdaman ko sa katawan, pwede kong ipatingin. Kaya nagpapasalamat ako. Kaya umpisa sa ngipin. Salamat, maraming Opo. salamat. Dito po sa ating mga sa MCGI po natin, MCGI staff and dentist Sa po lahat natin. ng yung gumawa ng ngipin ko, sa lahat ng staff, maraming Opo. salamat. Opo, lahat po ito galing po sa pagtutulungan ng Members Church of God International at sa pangunguna po ni Kuya Daniel Razon. Ito pong mga serbisyong binibigay po natin. Pero yun po, Mami, kung sakali po na maging hindi po kayo maging komportable sa atin pong dentures ngayon, pwede po kayong bumalik dito, pwede nyo pong Opo, ipa-adjust at wala po tayong babayaran. Sinabi naman po na pwede naman kung magkakaroon ako ng problema, pwede Opo. naman. Kaya maraming salamat. Kaya Opo. hindi na po ako mamumroblema dahil pwede akong bumalik-balik dito.
Dahil dito, pwede akong asikasuhin ng libre. Opo, wala po tayong babayaran. Pero kamusta po yung pagsiservisyo naman po sa inyo? Bukod po sa syempre sa libre po ito, kamusta naman po yung proseso, yung pagbibigay po sa inyo ng dentures? Okay naman po yung mga Okay dentist naman natin? po, kasi maayos naman. Kahit nasabihin, naka-schedule ka, pag dumating ka, inaasikaso ka, hanggang sa makuha ko, okay naman po. Opo. Basta okay na, okay. Kaya kung gusto niyo, pumunta kayo rito, libre. Kaya lang talagang ganyan, kailangan mong pumila para makamtan mo yung gusto mo. Opo, syempre. Kayo po ba? Tagasan po ba kayo, mami? Taga Marikina po ako, Tumana. Taga dito lang din po kayo. Pero ito po, ito pong ating mga services dito sa MCJ Clinic. Open po ito sa lahat, Kahit saan, taga saan pa po tayo, pwede, basta makakabiyahe po tayo dito, aabot po tayo bago yung mag-cut off, yung ating pong registration time. Pwede po tayo magpa-check up dito kahit ano man pong edad po natin or may mga may mga kasama po tayo, ano man pong estado sa buhay. Open po ito sa lahat. Pero bukod mami syempre sa may dentures na po kayo. Nabanggit niyo po kanina na gusto niyo po magpa-check up sa mata. Tama po ba? Opo. Ano po bang nararamdaman niyo sa mata? Kasi yung salamin ko, pagka malabo na, minsan di ko na nakikita yung kaya gusto ko makapila ako sa Opta. Opo, kasi maganda rin po yun na nabanggit nyo rin po yun kasi baka isipin po kasi ng mga pasyente dito na baka pagkatapos ko sa dental nakapagpa-check up na ako, nagkaroon na ako ng dentures, okay na. Pwede pa po tayong bumalik-balik dito basta po makakapila po tayo. May mga pasyente rin po tayo katulad po ninyo na bukod po siya sa nagpa-dentures sila dito, nagpabunot ng ngipin, sa mga sumunod pong Biyernes sa mata naman po sila. Katulad po ninyo, tama po ba? Tapos meron din po yung mga nagpapa-medical consultation po. Meron din po silang dito, kumbaga nakakapagpa-check up din po sila. Pero kayo po ba so far dito po sa ating sa inyo po ngayon sa health po ninyo may mga nararamdaman pa po ba? Bukod po sa mata na gusto niyo pong ipa-check up. Meron pa rin po, kaya lang hindi man pwede sabay-sabayin. Kaya kailangan muna tulad ng mata. Sa Biyernes pupunta po ako doon. Ngayon dito. Kung ano muna po yung priority kung ano po yung kumbaga urgent na kailangan po nating ma-address sa ating pong health. Basta ang ko hindi pa man natatapos yung mga gusto kong mangyari sa akin, mapatingnan na mata. Nagpapasalamat na ako kasi at least natatanggap ako ng maayos dito. Opo, dito po yan sa MCGI Charity Center sa ating MCGI Clinic. At ayun po, maraming salamat po sa Diyos kay Mami Lourdes at sana po ay makapagsama pa po kayo at makapagpa-follow up po kayo sa ating po mga doctors dito para okay po ang ating health. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat kay Mami Lourdes. At ayun po, isa lang si Mami sa mga nabigyan natin ng dentures at marami pa pong magkiklaim dito ng ating dentures. Kaya yun lang po yung ating kaunting update sa ating dental services area. Ngayon naman, puntahan natin si Celine na nasa medical consultation area. Celine, good morning. Good morning, Broski Ian. Tama ka, nandito tayo sa medical consultation area at ongoing ang check-up ng ating mga pasyente starting from pediatrics, ang ENT natin, yung mga general check-up pati sa Opta. Nandito sila, nagche-check up pa rin until now dahil marami pa pong nakapila. At ngayon nga, makakasama natin ngayon ang isa sa ating mga pasyente, si Nanay Caroline. Good morning po, Nanay. Good morning po. Ayan, naibati po kayo sa ating mga kasangbahay. Good morning po, mga kasambahay, kababayan. Ayan, salamat po sa Diyos. Nay, kumusta po kayo? Ano po ang ipapacheck up po ninyo? Yung bukol ko po sa hita. Opo. Kasi ngayon lang po ako nabakante dahil medyo huminto po ako sa trabaho dahil may nagbabantay na po talaga sa may binabantayan kong matanda. Isasamantalahin ko, baka tawagin uli ako. At least nagamot na yung bukol ko. Opo. Matagal na po ba yung bukol na po na yan? Ngayon lang lumaki mula nung 2010. Opo. Dati po napacheck up nyo na po siya. Ano daw po yung bukol? Sabi nung unang check up ko noong December, paalis ko na daw. Tapos hindi ko pinapakinggan kasi nag-aalaga ako ng matanda. Inuuna ka muna magkapera. Opo, Nanay. Pero sana nga po, maalis din po yan at matingnan kung malala po ba or hindi naman kailangang alisin. Kasi nagpa-check ako ng sugar, ang taas, 182. Sabi, kailan daw ako huling kumain? Sabi ko, kalalagok ko lang po ng lugaw. Kaya pinapaulit po ako ng 9 a.m. Ay, opo. Baka medyo mababa naman. Opo. Meron na po ba kayong diabetes dati pa? Or ngayon nyo lang po nalaman na mataas po ang sugar ninyo? Ngayon lang po. Ngayon lang po, Nay. Naku, mahilig po ba kayo sa matamis? Hindi naman, naglalaylo nga po ako kasi may lahi kami ng hypertension. Kaya
nag-iingat din po ako sa pagkain. Opo, Nay. At matingnan din po sana no, kung meron po ba kayong hypertension. Hindi naman po ba sumasakit ang batok po ninyo? Hindi po. Pero may hypertension na ako, ano ako ng losartan. May maintenance na po Opo, kayo. mula nung December. Opo, sige po, sabihin niyo po sa ating doktor para mabigyan din po kayo ng reseta doon. Kasi libre naman po ang Opo. atin pong gamot. First time Opo. niyo po ba sa clinic? Second time nung nasa EDSA po kayo. Ay, opo. So, ngayon lang po ulit kayo nakabalik dito. Opo, kasi matagal ko ng balak to. Sabi ko, hinahanap pa namin kaya Opo. tanghali na. Buti na lang po, nakarating po kayo ulit. Opo. Opo. Sige po, Nay. Sabihin niyo po lahat po ng inyo pong concern sa atin pong doktor para yung mga gamot na kailangan niyo din po, maigbigay na po sa inyo ngayon. Pagdating naman po sa maintenance, bibigyan po kayo ng ating pharmacy ng at least good for 2 weeks para po meron na po kayong maiinom ng 2 linggo. Ano po? Kung maubos po, pwede po kayo ulit bumalik dito para po less gastos na po sa inyong mga pangangailangan. Opo. Sana bumaba yung sugar ko pag take ko uli ng Mamaya po, Opo. tingnan po natin. So maghihintay daw po kayo hanggang 9 o'clock. Opo, 9 uli, bukuhaan ulit ko ng dugo para sana mababa na. Oo nga po, Nanay. Ano po? Maingat naman ako sa pagkain. Sige po, Nanay. No, iwas-iwas lang din muna po tayo sa matatamis at saka po sa matataba para po sa inyong hypertension. Siguro Hindi po yung lumala. pulburon kasi nasarapan ako sa Nadami po ba kayo ng kain ng pulburon? Hindi yun. Ang sarap, naubos ko isang balot. Ay, opo. Nako, Nay, sa susunod po, medyo Hindi na, madami-dami nga pong sugar po ang pulburon. Opo, hindi Sino na. po ang kasama po ninyo sa bahay? Yung asawa ko po tsaka isang anak kong grade 10. Opo. Kaya lang asawa ko nasa dental. Kasama niyo po ngayon. Ay, that's good Nasa po, dental Nanay. po. So, kapag kailangan niyo rin po ng dental services, pwede po din kayong pumila doon. Opo, wala nga po akong ngipin kaya nakamasak. Ay, okay lang po yan, Nay, kasi may libre tayong pustiso. Pag na-check up at pwede na po kayong pustisuhan, naku, pwede na po kayong pumila doon. Kaya nga eh. Ay, salamat po, Nay. Opo, pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. Ano po? At balitaan niyo po kami. Susunod niyo pong balik. Opo. Opo, I-add ko nga ako sa Facebook. Ay, sige po. Salamat po sa Diyos, Nay. At yan po ang update muna dito sa ating medical consultation area sa mga nangangailangan po. Meron pa tayong 1 oras para mag-register dahil hanggang 9 a.m. po ang registration ngayon pong araw dito po sa Marikina. Ito muna ang update. Makibalita tayo kay Sis Tini. Good morning, Sis Tini. Good morning, mga kasambahay! And once again, nandito tayo sa ating MCGI Clinic of Pharmacy. Dito po yan sa number 141, E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At i-update ko lang po kayo na as of 7:50, mayroon na pong 45 na mga nabigyan ng gamot dito po sa ating clinic. At tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng gamot ng ating pong mga kasamang volunteers para po doon sa mga kakatapos lang magpakonsulta sa atin pong mga doktor. Again, uniulit lang po namin mga kasambahay na yung reseta po na tinatanggap dito sa ating pharmacy, kailangan po ay dumaan muna sa atin pong mga doktor. Kailangan yung mga doktor po natin dito sa ating medical consultation area, yung panggagalingan po ng inyo pong reseta. Hindi po muna tayo tatanggap ng mga reseta galing po sa labas ng ating MCGI Clinic. So, magpakonsulta po muna kayo sa atin pong mga doctors. And update ko lang din po na as of 7:30 a.m. mayroon na po tayong 111 na mga total po na nagparehistro dito po sa ating clinic. Ang pinakamadami po natin ay sa medical adult consultation na may 38. Sa dental po natin may 36. Meron din po tayong 15 sa pediatric consultation, optical consultation with 7, at sa ating pong ophthalmology na may 15. Meron na lamang po tayong nalalabing 1 oras at 2 minuto mga kasambahay bago po matapos ang ating registration. Kaya wag na po ninyong patagalin ang inyo pong biyahe, ang inyo pong pag-alis sa inyong mga tahanan dahil 1 oras na lamang po halos ang nalalabi bago po magsara ang ating pong registration dito po sa ating MCGI Clinic sa Marikina City. Yun lamang po ang update dito sa ating MCGI Clinic of Pharmacy. Puntahan naman natin si Sis Dency Andres. Hello, Sis Dency. Yes, Sis Tini, salamat po sa Diyos at nagbabalik po kami dito sa MCGI Diagnostic Center at ito po ang aming update as of 7:30 a.m.
tayo po ay nakapagbigay na ng total register na mga pasyente po natin na 184. 106 po dito ang medical adult consultation, 10 sa pediatric consultation, meron pong 51 sa dental, 5 sa optical, at meron pong 12 sa ophthalmology. At sa mga kababayan po namin na wala pa po rito sa atin pong MCGI Diagnostic Center hanggang alas 9 po ng umaga, ongoing po ang ating registration. Habol na po kayo mga kababayan, mga kapatid. Dito po located ang ating MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At shoutout po sa lokalang Dauma Balacat, Apalit, Pampanga. Kasama ko po ang atin pong mga MCGI members o MCGI Mothers Club na nag-assist po sa atin pong mga pasyente dito hanggang mamaya, hanggang matapos po ang atin pong operation dito sa MCGI Diagnostic Center. At tuloy-tuloy po ang ating masayang paglilingkuran mula po dito sa MCGI Diagnostic Center dahil MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory! Ayan, salamat po sa Diyos. Back to you there, Sis Tini. Ayan, maraming salamat po sa Diyos, Sis Dency. At kumusta po kayo dyan sa MCGI Diagnostic Center. At isa na namang umagang puno ng pag-ibig at good vibes ang ating naibahagi ngayong Friday morning. Kita-kits mo ulit tayo sa darating na Lunes, God willing, para sa isang namang meaningful morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya!